Hello mga bro at sis. Ako po ang inyong Midnight CJ na muling magbabahagi ng isang magandang kwento. Ano nga ba ang kwento natin sa araw na ito? Ito po ay patungkol sa isang lalaking nagngangalan na Aston. Si Aston ay isang retiradong sundalo na noon ay nakidigmaan nung kapanahunan ng World War II. Binahagi niya sa atin ang kanyang kwento na base sa kanyang mga nabubuhay na anak na si Delmar. Hindi niya makalimutan ito kasi pagkatapos makidigma ng kanyang mga magulang, ibang digmaan naman ang naranasan nito. So, ano nga bang kalalabasan ng ating isang magandang kwento? Tara, pakinggan na natin. Balita ko, tatakbo raw yung dayong si Aston. Hindi mananalo yan. Nasisiguro ko, Lynette. Nako, siya na nga. Balita ko, dating militar daw yan. Marami daw na tsugi na kalaban yan. Mas marami tayo, Lynette. Sigurado ako dyan. At sino namang boboto dyan sa dayuhang si Aston? Aba, kahit ako, Lynette, hindi ko iboboto yan. Dapat lang. Kasi mahirap nang yan ang maging kapitan del baryo natin dito. Talaga? Sinabi mo pa. Habang nag-uusap ang dalawang matanda, yun namang pinag-uusapan nila ay biglang napadaan. Binati pa sila nito ng magandang umaga. Magandang umaga ho sa inyo. At anong maganda sa umaga? Kaya nga, ano bang maganda sa umaga? Himala. Mukhang merong kayatang kailangan sa amin. O kulang na lang yata. Kamayan mo kami. May kailangan ka ba, Aston? Wala naman ho. Binabati ko lang ho kayo ng magandang umaga. Ang sabihin mo, kailangan mo ang sagrado naming boto. Hindi ba ganyan naman kayong tumatakbo sa pwesto? Bakit hindi mo kami suyuin, Aston? Upang sa gayon makuha mo ang loob namin. Naiboto ka. Manong Borbon, pinag-iisipan ko pa ho. Nako! Aston, wag mo nang pag-isipan. Mas mabuti pa, umatras ka na lang. Kasi hindi ka rin mananalo. Una sa lahat, hindi ka naman taga rito. Dayuhan ka lang. Ang asawa mo ang taga rito. At ang asawa mo'y hindi namang kilala dito sa amin. Kaya, kung nangangarap kang manalo bilang kapitan del baryo rito, abay, hindi mangyayari yan. Isa lamang yan panaginip, Aston. Hindi ba, Lynette? Siya nga naman. Maging kaming dalawa rito. Hindi namin kayo iboboto. Naintindihan mo, Aston? Dami niyo naman hong sinabi. Sige ho, Manang Lynette. Manang Borbon, magpapaalam na ho ako. Dapat kanina pa. At ito ang tandaan mo, ha? Kung sakaling matuloy ang pagpapail mo ng COC, huwag kang umasang iboboto ka namin. Nagkakaintindihan ba tayo? Maliwanag ho. Sige, umalis ka na. Baka kulamin pa kita. Narinig mo yun? Aba, kung hindi ka natatakot sa kulam, pues matakot ka sa barang. Umalis ka na. Barangin pa kita ngayon dyan . Umuwi si Aston sa kanila at binahagi niya sa asawa ang nangyari. Naku, yung dalawang matanda na yun, Aston, huwag kang makikipagkwentuhan doon. May sinabi nga sila sa akin. Kung di man kukulam,
Mambabarang. Totoo yun. Yang dalawang yan, kinatatakutan dito yan. Ano ba kasing nakaimot binati mo pa sila ng umaga? Eh, alam mo naman, nangangailangan ako sa kanila. Pero sinabi ko sa kanila na pinag-iisipan ko pa. Mas mabuti pa, Aston, wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Ano? Wag mo nang ituloy ang binabalak mo. Mahirap ang ganyan. Tama na yung nakapagserbisyo ka ng ilang taon sa bayan. Para sa akin, kahit na hindi na ako nagseserbisyo sa militar o sa bayan, para bang hinahanap-hanap to ng pagkatao ko. Gustong gusto ko talagang maglingkod hanggat malakas pa ako. Eh kagaya niyan, ilang taon pa lang ako. Kaya ko pa naman. Pagbigyan mo na ako, sige na. Ikaw na nga bahala, basta mag-iingat ka lang ha. Sinasabi ko sa'yo, Aston, kung gaano ka delikado sa pagiging militar mo noon, mas delikado dito sa kapatagan kasi nandito talaga ang tunay na kalaban. Wala sa kabundukan. Oo na, naiintindihan ko yun. Tay? O Delmar anak, talaga bang tatakbo kang kapitan dito? Lalabanan mo yung kasalukuyang nakaupo? Eh, yun ang gusto ng mga nakakakilala sa atin. Tay, kung ako sa'yo, wag na. Naglingkod ka naman na sa bayan ng matagal na panahon. Kami naman ni Inay, ang paglingkuran mo, di ba Nay? Siya nga naman, Aston. Makinig kayong dalawa. Ang aking pinagmulan. O ayan na naman tayo sa kwento mong, ay nako, tama na nga Aston. Nagsasawa ka na ba sa kwentong pinagmulan ko? Hindi naman eh, paulit-ulit kasi. Alam ko na yan. Babanggitin mo na naman na yung lolo mo, yung tatay mo, yung tito mo, lahat kayo galing sa serbisyo militar. At pagkatapos nun, nagpolitiko. Hindi ba pwedeng umiba ka naman ng linya sa kanila? Oo na, sige na, sige na. Pasensya na. Yay! Hindi na tatakbo si tatay bilang isang kapitan del barrio rito. Oo na, hindi na. Kahit ayaw ni Aston, marami pa rin sa mga taga roon ang tinutulak siya para maging kapitan del barrio. Nang dahil doon, mas pinakinggan niya yung mga tao para na rin daw sa agarang pagbabago. Nabalitaan niyo ng kanyang katunggali, kaya't nung minsang magkasalubong sila sa daan, hindi maiwasang nagkakaroon ng komprontahan. Balita ko, ikaw daw ang makakalaban ko, Aston. Kapitan, kayo ho pala. Magandang tanghali ho. Magandang tanghali naman sa iyo. Totoo ba? Ayoko ho sana pero mga taga rito na po nagtutulak sa akin. Bakit? Ano naman ang kaya mong gawin para sa mga kababaryo ko na hindi ko kayang gawin sa aking panunungkulan? Wala naman ho akong sinasabing ganun, Kap. Siguro wala namang masamang tumakbo. Kung di ho ako tatakbo, wala kayong makakalaban. Dahil takot silang lahat sa akin. Walang sino man dito ang magtatangkang banggain ako. Kilala ko lahat ng tao rito, Aston. Ang hiling ko lang po, Kap, sana maging payapa ang eleksyon rito. Yung bang walang dahas, walang kaguluhan. Yun lang po ang gusto ko mangyari. Bakit, Aston? Kailan ba ako nanggulo? Sige nga. Hindi ko naman po sinasabing nanggulo kayo. Pero yun lang po sana hiling ko. Huwag ka mag-alala. Kahit manalo ka, hindi kita guguluhin. Pero panaginip lang yun, Aston. Ipinapangako ko sa'yo, hinding-hindi ka mananalo dahil sa akin pa rin ang huling halakhak.
Pagkatapos ng komprontahan, umalis na ang nasabing aktibong Kapitan Del Barrio. Ang sabi nga ng batang si Delmar, sobrang kaangasa naman daw ng taong yun. Yung style na yon, ibuboto pa ng mga kababaryo? Tay, labanan mo siya, sige. Labanan mo siya. Naniniwala ko, tatalunin mo yun, Tay. At kapag nanalo ka, sana yung mga kahilingan ng mga taga rito, maibigay na katulad nung... Oh, Delmar, huwag kang magbabanggit ng anumang pangalan. Opo, Tay. Naglalakad sila noon papunta sana sa simbahan nang muling makita niya si Lynette at si Bourbon. Nandun sila nakaupo malapit sa simbahan, kaya't muli silang binati ni Aston. Manang Lynette, Manang Bourbon, bakit ho nandiyan kayo sa labas ng simbahan? Pasok ho kayo nang makinig po tayo ng misa ni Pader. Hindi na. At hindi kami nagpunta rito para magsimba at makinig sa mga kasinungalingan ni Pader. Hindi ba, Lynette? Oo nga naman. Hindi kami nakikinig dyan sa parang yan. Bakit ho kayo nandito sa bakuran ng simbahan kung di ho pala kayo magsisimba? Halika na, Aston. Hayaan mo na sila. Bakit ba? Sige ho. Ayon sa asawa ni Aston, mukhang merong target ang dalawang yun, kaya't may inaabangan sa simbahan. Pagkatapos naman ng misa, nakita nila yung dalawa. Inaakay ang isang dalagita na parabang wala sa katinoan. Teka saglit lang, anong ginagawa nila sa babaeng yun? Diyan ka lang pupuntahan ko lang. Mabilis na tumakbo si Aston para sundan yung dalawa. At nung malapit na siya, doon palang binitiwan ni Manang Lynette at Manong Bourbon yung dalagita. Doon palang din ito nagkaroon ng wisyo kaya't nagtatakbo yung dalaga. Kayong dalawa, ha? Anong ginawa niyo sa babaeng yun? Parang hinipnotismo niyo Aba, huwag ka nagbibintang. Bakit? Nakita mo bang hinipnotis mo namin yung dalagita? Hindi naman. Masyado kang mayabang. Hindi ka pa nga Kapitan Del Barrio. Ganyan ka na. Ito tandaan mo Tandaan mo ito. Hindi ka mananalo. Sigurado ako, yung boto naming dalawa mahalaga. Hindi ka mananalo, Aston. Pinapangako ko yan. Ganun ho ba? Kung ganyang kumpirmadong hindi nyo rin pala ako iboboto, pues tahasan kong sasabihin sa inyo na kapag ako ang nanalo, umalis na kayo sa baryong ito. Bakit? Ha? At anong karapatan mong palayasin kami? Kaya nga, porke ba kapitan ka? May karapatan ka ng palayasin kami sa aming lupain? Ano? Bakit hindi ka sumagot? Yun lang ang gusto kong sabihin. Lumayas na kayo sa baryong to pag ako nanalo. Baka akala niyong dalawa na hindi ko alam ang ginagawa niyong magic araw-araw. Yan ang kinabubuhay niyo. Pero pinapangako ko sa inyo, yan din ang ikamamatay niyo. Aston! Tatakbo ka pa namang Kapitan Del Barrio. Bakit ganyan ka manalita sa mga botante dito sa baryong ito? Baka nakakalimutan mo kagagaling mo lang sa simbahan. Lumingon ka sa paligid mo, iho. Maraming mga nakikinig sa sinasabi mo. Nang dahil dyan, -1 ka na, iho. Nakita na nila ang tunay mong ugali. Hindi ho ako naniniwala. Alam ng mga tao rito kung anong ugali meron kayo at kung anong abilidad meron kayo. Mas naniniwala ako na mas lalong
iboboto nila ako dahil ako lang ang tumakbo rito na may kakayahan na banggain kayong dalawa. Tandaan niyo yan. Ganon ba? Oo, dahil may utak ang mga tao rito. Paano? Tignan na lang natin kung anong mangyayari. O sige, umalis ka na. Baka kulamin pa kita. Heto na nga. Dumating na ang araw ng botohan. Pagsapit lang ng hapon, diniklerang panalo si Kapitan Aston. Marami sa kanila ang natuwa kasi ang sabi, magkakaroon na raw ng pagbabago. Marami ding nagsasabi na dapat matanggal na yung kasi matagal na panahon nang nagpasalin-salin sa kanilang lahi ang panunungkulan sa kanilang baryo, pero wala naman daw nagagawa. Mga kababaryo ko, ipinapangako ko sa inyo na simula sa araw na pag-upo ko, makikita nyo ang pagbabago. Ipinapangako ko yan. Isinisigaw yon ni Kapitan Aston sa harap ng maraming mga kababaryo. Nagpalakpakan naman ang mga tao dahil para sa kanila, tapos na ang mahigpit na pamamahala sa kanilang baryo. Tay, congratulations sa itay. Uy Aston, paano yung dalawa dun? Si Manang Linet, tsaka si Manong Bourbon. Bahala na. Pero sinabi ko lang naman sa kanila na lumayas na sila pag ako ang nanalo. Pero ngayon nanalo ako, kung sakali magkikita kami, hihingi ako ng tawad sa kanila. Huwag kang magtitiwala sa kanila ha. Oo, pangako. Sa unang araw niyang pag-upo bilang kapitan del baryo, nilapitan siya ng dalawang yon. Sila mismo ang nagpunta sa barangay. Good morning po, Kapitan Aston. Good morning. Oh, good morning ho. Kayo ho pala, pasok ho kayo. Ay, salamat. Kapitan. Nais kong humingi ng tawad sa mga hindi magandang pagsasagutan natin nung nakaraan. Ako rin ho, Kapitan Ashton. Patawarin niyo po ako. Nasabi ko lang yun bilang isang mas matanda di hamak sa'yo. Huwag ho kayo mag-alala. Di naman po ako yung klase ng taong mapagtanim ng sama ng loob. Pinapatawad ko na ho kayo at open ho kayong pumunta rito sa barangay. Pag meron kayong kailangan o kaya naman kahit na wala ako sa barangay, puntahan nyo lang ako sa bahay, on call. Darating ako pag kailangan nyo ako. Ay, salamat naman ho kung ganon. Unang 3 buwan niya sa panunungkulan, nakita agad ng nakararami ang magandang pagbabago. Yung tipong kapag lumapit sa kanya, kahit na hindi niya kilala basta't kababaryo, obligado niyang tulungan. Katunayan, yung naging retirement noon ni Aston halos naubos sa kanyang mga kababaryo kakatulong sa mga nangangailangan. Tayo naman bakit bigay kayo ng bigay dun sa mga taong lumalapit sa inyo? Samantalang kami ni nanay, yung hinihiling namin, di nyo maibigay? Oo nga naman Aston. Makinig nga kayong dalawa. Alam nyo naman kung gaano ko kamahal mga taga rito. Kaya kung anong hihilingin nila, kailangan ipagkaloob natin. Mas mahal mo ba sila kaysa sa amin? Di naman sa ganun. Pero syempre, kailangan din natin silang tulungan. At isipin nyo na lang na yung itinutulong ko sa kanila, galing sa pinaghirapan ko, sa retirement fee ko. Oo nga ang sinasabi namin tay. Bakit sila binibigyan mo? Kami hindi. Huwag kang mag-alala Delmar anak. Kapag nakasweldo ako, lahat yun bibigay ko sa inyo ng nanay mo. Pangako yan tay ah. Oo, pangako. Ano, okay ka na ba? Okay na po ako tay.
Kap! Kapitan! Oh, liga rito. Pasok ka. Kap, pinatatago ko kayo ron sa bahay po nung, ewan ko sino yun. Yung doon sa kabilang purok sa dulo. Bakit? Ano meron doon? Baka namang gulo yun. Kaya nyo na yun. Hindi ho, Kap. Hindi basta gulo yun. Yung bata doon, nagwawala ka parang sinasaniban. Sinasaniban? Ano namang magagawa ko doon? Kap, sige na. Nang makita nyo lang. O sige. Alis muna ako ha. Sige, mag-ingat ka. Sa pagpunta doon ni Kapitan Aston, totoo nga ang sinabi ng Bantay Bayan. Batang nagwawala. Napakalakas. Hindi makakilala. Kaya't pinagtulong-tulungan nilang itali ang batang yon. Hanggang sa napagtanto ni Kapitan Aston, yung bata ay may sapi. Dahil ang boses nito'y hindi na boses bata. Bagkus, boses ng isang matandang babae. Wala na kayong magagawa. Akin ang batang ito. Gusto ko siyang makasama habang buhay. Lumayas na kayo. Dahil pag hindi kayo lumayas, lilipat ako sa katawan ninyong lahat. At gagamitan ko kayo ng matulis na bagay. Sino ka? Anong kailangan mo sa batang yan? Hindi mo ba ako narinig? Akin ang batang ito. Mahal ko siya. Sa palagay ko matanda ka na. Kung ako sa'yo, lisanin mo na katawan niya. Kilala kita. Huwag mong antaying puntahan pa kita sa inyo. Gawin mo kung kilala mo talaga ako. O sige, pupunta ako sa inyo ngayon din. Lumabas si Kapitan Aston sa bahay. Dire-diretso itong nagtungo sa bahay ni Manang Linet na nung mga oras na yon kasalukuyang nagluluto ng pagkain sa kalan. Manang Linet! Manang Linet! Ikaw ho pala, Kapitan Aston, napasugod ho kayo. Manang, wina-warningan kita ha? Hindi porkit pinatawad kita sa naging alitan natin noon. Ipapayag na akong basta gaganunin mo yung bata. Manang Linet, 13 anyos ang batang yun. Kung single ka, wala kang anak, wala kang apo, maghanap ka ng katapat mo. Hindi yung batang ganong edad, gusto mong mapasayo? Sino bang tinutukoy mo ha? Kapitan Aston, wala akong nalalaman dyan sa sinasabi mo na yan. Sinungaling. Nabobosesang kita. Ikaw yung sumasapi ron sa bata. Hindi ba? Kapitan, wala akong alam dyan. Kung ako may sumasapi ron, o di siya na. Inabutan mong nandun ako sa loob ng kwarto? At may hawak na kandilang itim, manika, at syempre, sinulid at karayom. Kaya lang hindi. Inabutan mo akong nagluluto ng pagkain. Wala akong alam dyan sa sinasabi mo. Ha? Sigurado ka ba? Baka iba ang gumagawa nun. At isa pa, hindi ko tipo ang bata. Kung nung medyo bata-bata ako noon, hindi nga ako nag-asawa. Ngayon pa kayang amoy lupa na ako? Ha, Kapitan Aston? Kung sabagay, tama nga naman ho kayo. Paalis na sana noon si Kapitan Aston nang muli siyang tawagin ng matandang Linet. Kapitan? Bakit ho? Meron akong gustong sabihin sa iyong importante. Pero bumalik ka na lang mamaya. Pagkatapos mo doon sa problemang yun. Importante ho ba yan? Oo naman. Importante ito. O sige ho. Sa pagbalik ni Kapitan Aston sa lugar kung saan nagwawala yung batang sinasapian, okay naman na ang lahat.
Nabihisan na rin yung bata dahil kanina ay puro laway. Oh, ano nangyari? Kap, okay na. May napadaan na lalaki. Bakit? Anong meron dun sa lalaki na yun? Kap, basta dumaan. Nung makita yung batang nagwawala na halatang sinasapian, alam mo ginawa? Nako, yung dalawang daliri niya, palasingsingan tsaka yung hintuturo, ipinatong sa noo ng bata. Ayun, nagsisigaw. Tapos, di ka maniniwala, Kap. Habang sumisigaw yung bata, nakita namin may lumabas na usok na kulay itim sa katawan ng bata. Dire-diretsong lumabas din ng bahay. Diyan pa nga sa bintana dumaan eh. Totoo ba? Oo, Kap. Tapos sabi nung dumaan na yon, okay na raw yung bata. Patay na rin daw yung gumagawa. Sabi, engkanto raw. Mukhang palagay ko, Kap, nagkamali tayo ng hinala. Ano sabi ni Manang Linet sa'yo? Ayun, sabi nga niya, hindi raw siya may gawa nun. Yun nga kasi ang totoo, Kap. Hindi naman siya gumawa nun kasi hindi naman engkanto yun eh. Mangkukulang pwede pa. Pero, sino ba yung taon dumaan na yun? Ewan ko. Basta, nakasuot ng sandong puti eh. Pogi. Alam mo ba yung mga babae rito? Nako, nagtilian ng makita yun. Para kasing nag-gym eh. Maganda yung katawan. Guwapo. May dimple. Kaya lang medyo weirdo yung suot niya. Nakasando. Nakapantalon na butas yung tuhod. Naka-stepin ng manipis. Tapos napansin namin, meron siyang kung ano-anong abubot na nakasabit sa leeg. Parang ganito ba? Yan! Parang ganyan nga, Kapitan. Siguro kabaro mo yun. Palagay ko albularyo talaga yun. Ano ba yan, Kap? Ito yung sekreto ko kaya ako nakasurvive nung sinasakop tayo. Ganun ba? Parang may ganyan nga siya eh. Pero kung sino man siya, Kapitan, gwapo na siya, magaling pa. Diba? Sabagay. Maya-maya pa bumalik na si Kapitan Aston sa bahay ni Manang Linet. Kasalukuyang naroroon din si Manong Borbon at kumakain sila. Magandang araw ho uli, Manang Linet. Manong Borbon, nandyan ho pala kayo. Kapitan, halika. Sabahan mo kaming kumain. Naku, hindi na ho. Busog pa naman. Manang Linet, ano ba yung pag-uusapan nating importante? Hindi lang importante, mahalaga pa. Kapitan, maniwala ka sa amin o hindi? Nakikita naming dalawa ni Linet. May mga darating dito, Kap. Kailangan natin silang mapaghandaan. Darating? Ano naman ho kung meron dumating? Kapitan, yung mga darating ay, sa palagay ko, hindi gagawa ng mabuti. Sa palagay niyo ba, kalaban ko yun? Malamang kalaban niyo siya at ng buong baryo. Ibig kong sabihin, pakana kaya ng kalaban ko? Panalo ka na eh. Pero kung sila man ang may pakana nito, aba, ano sila? Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo? Pero sa palagay ko naman, Kap, hindi. Kasi iba ito. Kung tao ang kalaban mo sa politika, pues yung mga darating, hindi mga tao. Kaya dapat natin itong paghandaan. Manang Linet, Manang Borbon, hindi ko ho kayo maintindihan. Ano ho bang ibig niyong sabihin? Aswang, Kapitan, may mga darating na aswang dito sa atin. Kailangan sabihan mo ang mga tao, lalo na ang mga padre de pamilya, na gabi-gabi bantayan nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Manong Borbon, Manang Linet, ano ba naman kayo? Pati ba naman kayo niniwala kayo sa mga ganyan? Aba natural. Ang kaharap mo ngayon na isang mangkukulam, ako yon.
At ako naman ay isang mangbabarang. Kung hindi ka naniniwala sa kanila, sa mga aswang, pues, huwag ka na ring maniwala sa aming dalawa. Pero ang katotohanan ay totoo na kaming dalawa ay isang mangkukulam at mangbabarang. Kaya 100% na totoo ang mga aswang. Teka nga lang, Kapitan Aston. Ang alam ko'y nakipaglaban ka noon sa mga mananakop. Huwag mo sabihin, sa tagal mong lumaban, wala ba kayong naengkwentrong ganyan? Manong Borbon, minsan ho, hindi ko rin maipaliwanag kasi may mga bagay na hindi ka panipaniwala. Katulad na lang nung kasamahan ko na wala. Patay na siya. Nilapag ko lang siya sa isang tabi. Pangako ko sa kanya kahit patay na siya. Binulong ko pa nga nababalikan ko siya. Nalingat lang ako. Paglingon ko, wala na siya. Malamang, tinangay yon ng gutom na aswang. Sigurado yon, Kapitan. Kaya maniwala ka na sa mga aswang. Paghandaan natin ito. Hindi biro ang haraping problema ng ating baryo. Siguro kaya na rin niloob ng Panginoon na ikaw ang manalo rito para mapangalagaan ng mga kababaryo mo. Kasi sa palagay ko, dun sa nakaraan baka baliwalain lang, baka hayaan lang pumasok ang mga aswang at pagkakainin ng mga tao rito. Ang tingin ko pa naman sa mga yan, ginagawa tayong parang baboy na hinahayaan tayong lumaki at kapag lumaki na tayo, mamimili na lang sila ng swak sa panglasa nila dahil pagkain ang tingin sa atin ng mga aswang. Pati ba naman ho kayong mangkukulam at mangbabarang? Pagkain din ho ba ang tingin sa inyo? Sigurado, kasi hindi naman kami magkakalahi Kapitan, kapag dumating ang araw na yon, ipinapangako ko sa iyo na ang buong suporta ko bilang isang mangkukulam, ibibigay ko kahit nabuhay ko ang kapalit. Salamat naman ho, Manang Linit, kung ganun. Ako rin, Kapitan. Bilang taga rito, dito pinalaki, tumanda, pinapangako ko, itataya ko rin ang aking buhay, hindi sa pamamaraang gagamit ng mga matutulis na bagay. Bilang isang mangbabarang, kaya ko rin pumaslang ng aswang sa pamamagitan ng aking mga insekto. Ganun ho ba? Nakakatuwa naman ho kayo. Nakakatuwa talaga pero totoo yun. Manang Borbon, Manang Linit, sa palagay niyo ba, kailan darating yung mga sinasabi niyo? Sa ngayon wala kaming eksaktong araw o petsa. Pero dapat talaga'y mapaghandaan. Sige ho, salamat ho sa impormasyon. Sige, Kapitan, nandito lang kami kung kailangan mo kami. Sige ho. Sa mga sumunod na buwan, hindi naman nagkatotoo yung hula ni Manang Linit at ni Manong Borbon nang dahil doon nagpakaabala si Kapitan sa pagbabago ng kanilang baryo. Tay? Oh, bakit Delmar? Napansin namin ni Inay, sobrang abala mo. Halos wala ka ng oras sa amin pero okay lang yon. Kasi tay, napansin ko, nagkaroon na ng ilaw dun sa mga poste. Hindi pa naman lahat pero baka sakali. Dumating yung araw na lahat meron ng ilaw. Sana nga itay para lumiwanag tong baryo natin. Tsaka sana masimento na rin to, no? Sana nga pagbigyan tayo. Dahil sa nakalimutan na yung hula, ang ginawa noon ng Kapitan, binawi niya ang sinabi sa mga padre de pamilya na maging handa. Hanggang sa isang araw, isa sa kagawad ni Kapitan Aston ang nagsabing may darating daw na mga bisita. Ang mga bisitang yun ay gustong mag-invest sa kanilang baryo para sa agarang pagbabago. Nagtataka naman noon si Kapitan Aston. Bakit sa baryo pa nila?
wala naman silang mapapala doon. Tsaka isa pa, pribadong tao ang nag-aalok ng pag-i-invest. Napao na lang siya, kaya't kinabukasan dumating na ang sinasabing investor. Lulan ng isang mamahaling sasakyan. Bumaba ang isang lalaking sa palagay niya'y mayaman. Meron pa itong kasamang 4 na bodyguard. Sila na nga ito. Sigurado Kap, sila na yan. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin ho. Ako ho si Asto ng kapitan ho rito. Balita ko nga. Kayo nga raw ang nanalong kapitan del barrio. Siya nga ho pala, ako si Apollo. At ito naman ang aking kanang kamay na si Luntok. Bueno, kaya ho ako naririto kasi base sa pagsasorbay ng aking mga tao, maganda raw mag-invest dito. Boss Apollo, paano nyo naman ho nasabi yan? At anong nakita nyo sa baryo namin? Kung titignan mo, Kapitan Aston, ang pwesto ng inyong baryo, tumayo ka sa gawi dyan. Makikita mo, napakagandang tanawin. Hindi ho ba? Ngayon, gusto kong mag-invest dito sa baryo nyo. Kasi maraming mga bakanting lote. Alam mo ba ang plano ko dyan? Lalo doon sa malawang na yon, lalagyan ko ito ng resort. Para nang sa ganun, maraming mga turista ang pupunta rito. At kapag nangyari yun, hindi lang ikaw at ako ang kikita. Magkakaroon ng trabaho ang mga taga rito. Napansin ko rin, bakit iilang poste pa lang may ilaw? Kung gusto mo, kahit ngayon, palalagyan natin yan ng ilaw. Boss Apollo, sa nakikita ko naman ho, maganda ho yung proposal nyo. Pero hindi ho ganun kadali yun. Kasi ano? Dadaan pa ba yan sa ibang politiko sa bayang ito? Yung ba yung tinatawag na approval? Parang ganun na nga ho. Kung ganun, walang problema dun. Kayang ayusin ng mga abogado ko yan. Ngayon, ikaw ang kausap ko rito, Kapitan Aston. Gusto ko magkaintindihan tayo. Papayag ka ba? Natayuan ko ng iba't ibang klasing business establishment dito sa iyong baryo. Pumayag ka lang. Ipinapangako ko sa iyo na magkakaroon ka at syempre, pati na rin ang iyong mga kababaryo. Sino ba namang tatanggi sa ganong kagandang alok, hindi ho ba? Wag ho kayong mag-alala. Bigyan niyo pa ho ako ng 1 linggo. Bumalik ho kayo rito at malalaman niyo po ang resulta. Kung ganoon, nagkakaintindihan tayong dalawa. Huwag ka mag-alala. Sa pagbabalik ko, magpapakatay tayo ng baka at naglilitsyon tayo ng baboy. Napakaganda ho niyan. Sige ho. Kung ganoon, hindi na rin kami magtatagal dahil meron pa akong ibang pupuntahan. Oho, salamat ho. 1 linggo ang naging palugit ni Kapitan. Sapat na ang araw na yon para kausapin ang lahat ng mga tao sa baryong kanyang nasasakupan. Kung papayag ba silang magkaroon ng sinasabing resort at ng kung ano-ano na business na itatayo sa kanilang baryo. Yung iba, syempre pumayag kasi magkakaroon ng trabaho. Pero yung ibang tatamaan, tumututol lalo na't yung mga may-ari ng bakanting lote na ayaw magbenta ng kanilang ari-arian dahil ayon sa kanila, ang lupa na yon ay mana pa nila sa kanilang mga ninuno. Mas marami rito ang tumutol na huwag ibenta at magtayo ng kung anong business sa kanyang baryo. Nang dahil doon, yun ang pinarating niya sa investor na si Boss Apollo. Magandang araw ulit sa iyo, Kapitan. At inaasahan ko na papayag ka na sa araw na ito.
Boss Apollo, kung ako lang po gusto ko rin ho sana. Kasi maganda po yung proposal ninyo. Kaya lang ho ang problema, yun hong mga may-ari ng lupa. Lalo na ho yung bakanting lote na yun. Ayaw pong ipagbili nung may-ari. Ganun ba? Bakit magkano ba? Kahit triple bibilin ko yan. Wala naman pong sinabing presyo. Basta ayaw po nilang ibenta kasi mana pa raw nila yun eh. Kapitan naman eh. Ikaw ang kapitan del baryo rito. Bakit hindi ikaw ang nasusunod? Boss Apollo, patawarin niyo ho ako pero kapitan nga ho ako rito, ako po ang ama ng baryo pero pagdating ho sa mga sarili nilang mga pag-aari, labas na ho ako dyan. Mahina ka pala kung ganun. Alam mo ba? Doon sa kabilang probinsya na kalapit ng probinsya ninyo, meron din akong binili doon. Isang baryo yun. Nung una ayaw din pumayag ng mga tao pero binaraso sila ng Kapitan del Barrio. Ngayon, limpak-limpak na ang pera ng Kapitan del Barrio doon. Dapat ganun ka rin. Tumulad ka sa kanya para pumaldo ka din. Hindi ko ho kasi kayang ipagkanulo ang mga kababaryo ko. Kaya pasensya na ho kayo. Hindi ka pala marunong. Sabihin na ho natin ganun. Hindi ho ako marunong manggulang. Ang ibig kong sabihin, hindi ka marunong gumamit ng utak. Ang ugali mo'y para kang ugaling militar. Basta't sinabi mo, sinabi mo. Totoo ho yan. Dati ho akong militar. Kaya naman pala wala kaming mapapala rito. Alis na kami. Pero babalik ako. At sisiguruhin ko sa'yo, Kapitan del Barrio Aston, na mapapasakin ang buong baryong ito sa ayaw at sa gusto mo. Sa ngayon, dinadaan namin kayo sa magandang pakikipag-usap. Pero kapag hindi kayo nadala dyan, dadaanin namin kayo sa dahas. Tandaan mo yan! Tandaan mo yan! Maraming tao sa baryong yon ang hindi nagustuhan ng sinabi ni Boss Apollo. Kaya't mas lalo silang nanindigan na huwag ipagbili ang kanilang lupain. Grabe. Iba magsalita yung mayaman na yun. Nakakatakot. Tama lang din na may desisyon mo. Tsaka anong karapatan nating ibenta yung lupa ng hindi atin, di ba? Makakasuhan ka pa sa ombudsman. Yun na nga Sa palagay mo, hindi kaya ito yung sinasabi ni Manang Lynette at ni Manang Bourbon? Ikaw na magtanong doon. Anong mali ko? Pumunta siya sa dalawa at sinabing hindi naman daw kumpirmado kung ito ba yung sinasabing darating. Kasi una sa lahat, mukha namang tao yung nag-iimbes at malayong malayo sa pagiging aswang. Hindi ko sigurado. Pero tama lang din ang ginawa mo. Hindi mo ipinagkanulo ang mga taga rito. Kasi kung ginawa mo yung kapitan, ako mismo ang kukulam sa'yo. Hindi ka tatagal ng 24 oras kapag ginawa mo yon. At bukod pa roon syempre, babarangin kita, Kapitan Aston, kung ipinagkanulo mo ang mga kababaryo natin. Kayo naman. Hindi naman nangyari yun Hindi ko naman kayo pinagkanulo. Ano bang reward niyo sa akin? Reward? Papuri lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Ako din, pinupuri kita sa ginawa mo. Kailan ba darating yung sinasabi niyo? Parang di naman totoo Malapit na ako mag-1 taon sa pwesto pero parang wala naman Sa totoo lang parang napapahiya pa nga ako sa mga padre di pamilya ng bawat bahay kasi di naman daw nagkatotoo. Kailan man ang hulan namin ni Lynette ay hindi sumablay. Maaring hindi namin kayang ibigay ang eksaktong oras at petsa at araw pero siguradong darating at darating yon. Totoo yan.
Kaya dapat pa rin paghandaan. Ganun ho ba? Naku pasensya na ho kayo. Kala ko naman wag kang humingi ng pasensya. Basta't maghanda tayo. Oo sige ho. Nang mahigit 1 taon na si Kapitan Aston sa panunungkulan, dumanas ng kakaiba ang kanyang baryo. Meron kasing mga bukid sa lugar na yon. At syempre, inaanihan yon ng palay. Maliban pa doon, meron din silang mga gulayan. At syempre, mga koprahan. Nakapagtataka, yung dilubyong sumapit sa kanilang baryo ay kakaiba. Pinagbibintangan noon ni Kapitan Aston si Manong Bourbon. Baka raw kasi mga alaga niyang peste ang pumeste sa mga pananim na palay, gulay at sa mga koprahan. Ano ba ito Manong Bourbon? Di mo ba makontrol yung mga alaga mo? Ano bang sinasabi mo ha Kapitan? Manong Bourbon, alaga mo ang pumeste sa mga pananim ng mga tao rito. Bakit? Lahat ba ng peste rito? Mga kulisap dito, alaga ko ba? Siya nga naman, Kapitan Aston. Tumahimik ko kayo, di ko kaya kinakausap. Ang sa akin lang ho Manong Bourbon. Yung mga alaga nyo, utusan nyo naman. Huwag naman sanang guluhin yung mga tanim dito o ngayon. Gutom mga abutin ng mga tao rito. Inuulit ko sa iyo Kapitan Aston. Walang kinalaman ang mga alaga ko. Sino may gawa nun? Yun ang dapat nating alamin. Huwag kang mag-alala. Diyan ako magaling. Alamin ko kung sino yun. At sa oras na malaman ko, kukulamin ko yon. Sige na nga ho Manang Linet. Gawin niyo ang tama. O talaga, gagawin ko ang tama. Hindi naman nalaman ni Manang Linet kung sino bang may gawa nun. Kaya ipinagpalagi na lang ng marami na gawa ng kalikasan. Sino nga naman ang sisisihin ng tao kung sakaling gawa ito ng kalikasan? Nang dahil doon, no choice na sila kung hindi magtanim ng panibago. Kaya lang, nang magtanim sila ng panibagong palay, pinutak din naman ng napakaraming kuhol yung mga tinanim kaya't halos hindi rin nabuhay. Yung mga bagong tanim naman na gulay, kinakain din ng mga daga. Di ko na alam kung anong gagawin ko. Parang nananadya talaga Hindi naman natin masabi ngayon na panahon pa rin na may gawa nito. Yung bagong tanim na palay. Dumating ang tinutiniladang mga kuhol na hindi natin alam kung saan ang galing. Di ka pa ba ng panahon yun? Siguro nga. Kapitan, yung mga bagong tanim na kamatis. Lahat ng klase ng gulay, bakit pinagkakain ng mga daga? Sinong may gawa noon? Dala pa ba ng panahon yun? Alam mo, Kap, tama ka din May katwiran ka din. Kaya't, sa palagay ko, wala tayong ibang pwedeng pagbintangan kung hindi yung hula namin ni Linet. Anong ibig niyo sabihin? Akala ko ba aswang ang darating? Bakit kuhol? Bakit mga daga? Bakit mga kulisap? Paano nangyari yun? May mga bagay na hindi agad nagpapakita sa una. Hindi pisikal na nagpapakita yung mga gustong manggulo, pero gumagamit sila ng ibang paraan upang ipakita ang lakas ng kanilang puwersa. Manong Bourbon, sabihin mo nga sa akin, ang mga aswang ba may kakayanan na utusan yung mga ganyang klase? Yung kuhol? O yung mga daga? Yung mga insekto? Kaya nilang gawin yon sa pamamagitan ng orasyon. Ang mga aswang, hindi lang basta kain ng alam niyan. Maalam din ng mga yan pagdating sa orasyon. Nang dahil doon, nauutusan nila ang kahit na anumang gustuhin nilang utusan. Ano? Sinasabi mong kahit tao? Oo, kahit tao. Sino yun? Sinong may gawa nun? Bakit
Bakit nagpapakita sila ng puwersa? Gusto nilang gutumin ng mga tao rito. Wala pa rin silang ideya pagkatapos ng pag-uusap. Pinulong ni Kapitan Aston ang lahat ng mga kagawad, pati na rin ang mga bantibayan. Magandang umaga sa inyong lahat. Sa ngayon, ang ating baryo ay humaharap sa isang krisis. Humingi na rin ako ng tulong sa munisipyo para mapalitan ang lahat ng mga kinain ng dagat kuhol. Pero magpahanggang sa ngayon wala pa rin yung hiningi kong tulong. Humihingi ako ng tawad sa inyo. Sana yung mga nasasakupan yung malapit sa inyo, kayo nang bahalang makiusap. Hindi ko na alam kung ano bang mukha pang iharap ko sa kanila. Pero bilang isang kapitan del baryo, ginagawa ko naman ang lahat. Alam niyo yan. Baka meron kayong katanungan. Kap, ano tanong mo? Kap, sa palagay ko, hindi ito gawa ng kalikasan eh. May nananadya dito. Ginugutom niyang sadya yung mga tao para maghanap ng bagong hanap buhay. Kumbaga parang pandemya tong nangyari sa baryo natin eh. Bakit dito lang? Yung kabilang baryo okay naman ang ani nila ron. Kap, sigurado ako may gumagawa ng hindi tama. Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin. No, hanapin natin kung sino gumagawa noon. Sa totoo lang mga kasama, kinonsulta ko na rin kay Manang Linet tsaka kay Manang Borbon tong nangyayari. At kung anong pahayag nyo, ganun din sila. Ngayon, ang problema natin, paano natin matutuntun yung punot dulo ng lahat ng yan? Kap, kung sila hindi nila naisip kung sinong gumawa nun, ako may naisip ako. Anong ibig mong sabihin? Kap, naalala mo ba yung lalaking tinanggihan mo, yung mayaman? Yung Apollo ba yon? Bakit yun? Ano namang kinalaman nun? Kap, mayaman yun. Sigurado akong kayang magpagalaw nun ng kahit na sino sa pamamagitan ng salapi. Baka lumapit yun sa taong may alam. Para guluhin tayo rito. Gutumin ng mga tao nang sa ganun. Mapapayag niya mga tao rito na magbenta ng lupain para matuloy ang plano niya. Di ba? Tsaka isa pa, Kap. Sabi niya nung huli kayo nag-usap, kung di tayo nadaan sa maayos na pakikipag-usap, pues gagamit sila ng dahas. Sa palagay ko, ito na talaga yun. Totoo na ito. Ha? O nga no. Di ko naisip yun ha. Ano, Kap? Sabihin mo lang. Ako lalakad. Ipapatrabaho ko yung mga yan. Total, pinesti naman nila yung mga pananim dito eh. Marami nang nagutom. Gumanti tayo. Hindi pwedeng ganyan, di ba? Yung mga ganyang salita kailangan pinagpaplanuhan yan, pinag-iisipan kung tama ba. Kung wala bang tatamaan din sa atin, kung wala bang mapapatawan ng parusa. Huwag tayong padalos-dalos mga kasama. Makinig kayo sa akin. Kap, yun lang naman ang suggest ko. Kung gusto mo lang din naman, pwede kong pamanmanan yun. Huwag mong kakalimutan. Sana ito! Oo nga pala. Sige mga kakababaryo, huwag kayong mag-alala. Gagawin ni Kapitan Aston ng lahat. Bumalik lang tayo sa normal. Nagpalakpakan ng mga taong nakarinig kasi meron pa palang mga nakasilip sa labas. Umaasa silang babalik sa normal ang nangyayaring krisis sa kanilang baryo. Sa palagay mo, dapat na kayang sundin yung suggest ng isang bantibayan ko? Kung yun ang tama eh. Tsaka alam mo, parang tama rin siya kasi mapera nga naman yung kausap mo. Kayang gumastos ng pera nun para guluhin tayo rito. Hindi man gamit ang dahas pero taong may alam naman sa itim na kapangyarihan ang ginagamit. Mas malakas yun. Sabagay. Tama ka. Sige.
Ipinag-utos ni Kapitan Aston ang gustong mangyari ng kanyang bantay bayan. Lumakad ito at nagsama ng mga taong kayang magmanman. Alam kasi nila yung address nun. Sa kabilang probinsya ito nakatira. Ganun pa man hindi problema yung layo. Lumipas ang 3 araw, hindi pa bumabalik ang nasabing bantay bayan. Kaya't nag-aalala na si Kapitan Aston. Ano kaya nangyari sa kanila? Nag-aalala ako. Baka mamaya napano na sila ron. Ako man ay nag-aalala. Pero ipagpalagay na lang natin na mas lalo nilang pinaguhusay ang pagkuha ng impormasyon kung talaga bang sila ang gumagawa ng krisis dito sa ating baryo. Ako naman, marahil baka naglalakad sila pa uwi dahil kulang yung perang ibinigay mo sa kanila bilang panggastos. Ha? Oo nga no. Bakit di ko naisip yun? Malayo nga pala yung probinsya na yun. Doon ka nagkamali, Kapitan, pero kung hindi man, sana'y huwag naman mangyari ang iniisip ko. Di naman ho siguro, mautak yun. Dating ano yun eh. Sana nga. Teka, Manang Borbon, may bisita ka ba? Wala naman. Sino yan? Halika, pumasok ka. Magandang umaga ho. Magandang umaga rin ho. Kayo ho pala, pasok ho kayo. Kapitan Aston, hindi na ako magpapaligoy-ligoy kasi alam mo namang taga rito rin ako. At dati akong kapitan dito. Ikaw ang pumalit sa akin. Ngayon, baka kailangan mo ang tulong ko. Kasi naawa ko sa mga kababaryo ko eh. Alam mo ba kaninang maga, may mga taong lumapit sa akin. Humihingi ng makakain kaya kung anong meron ako ibinigay ko. Pinagparte-parte ko na lang sila. Salamat naman ho kung ganun. Kayo ho, bilang dating kapitan na mas nakakakilala sa mga tao rito, ano bang maisasuggest nyo? Kaya nyo bang alamin kung sinong gumawa nun? Kung bakit nagka-peste-peste mga pananim? Alam mo, sa ilang taong panunungkulan ng aming pamilya sa politika, kahit paano'y nalaman na namin ng mga bagay-bagay. Ako, bilang isang dating kapitan del barrio din, marami ring mga investor na lumalapit sa akin. Pero syempre hindi ko kayang ipagkanulo ang aking mga kababaryo. Kaya nga, inabutan mong ganyan eh, halos walang nagbago. Ngayon, minsan kailangan mong makisama. Kapag hindi ka nakisama, malamang na hindi lang ikaw ang tatamaan. Anong ibig niyong sabihin? Ibig kong sabihin, kinakailangan din minsan magsasakripisyo ka ng isang bagay upang sa gayon, yung mas malaking bagay, hindi madadamay. Ang ibig mo bang sabihin dating kapitan? Kung sinakripisyo ni Kapitan Aston ng isang bagay rito, yung maliit lang yung hindi masyadong kabawasan, yun ba'y hindi tatamaan ng nakararami, ganun ba? Parang ganun na nga ho yun. Pero hindi ko naman sinasabing dapat mong panigan yung sinasabi ko. Binibigyan ko lang ng ideya si Kapitan Aston, marahil. Kaya nagkaganito ang buong baryo natin dahil tinanggihan mo ang investor. Mapera siya. Marami siyang kayang gawin, malamang nagbayad yun ng tao upang guluhin ang ating mga pananim. Ngayon, Kapitan Aston, meron naman din tayong pantapat sa kanila. Ayan si Manang Linet, ayan si Manang Borbon. Kung sakali mang muling dumating yung mga nanggugulo sa ating mga pananim, bakit di nila kontrahin? Kaya niyo bang gawin yun? Oo naman, basta sabihin mo lang. Kaya yon, kontra lang pala eh. Hinihingi ko lang naman yung hudyat mo. Ganun naman pala eh. Sige, hindi na natin kailangan pang alamin kung sino bang may gawa nun. Kontrahin lang natin kung sakaling kapag nagtanim tayo ay dumating yung mga kuhol at yung mga insekto na yan. Magaling din yung dating kapitan nila kasi marami itong nalalaman. Tinumbok nga nito na yun talaga ang dapat gawin.
Sa kasamang palad, hindi na nakauwi pang buhay yung inutusan niyang magmanman at nakita na lang nila ito na nakasabit sa taas ng puno ng kawayan. Magtataka ka, sino ba naman tao ang may kakayanan na isabit ang isa pang tao sa taas ng puno ng kawayan nang nakapabaligtad at may tali na baging? Ibinurol ang mga yon. Siyempre sinisi si Kapitan Aston ng nakararami. Kung hindi raw ito pumayag sa gusto noon, tsak na hindi mangyayari ang nangyari sa kanilang mahal sa buhay. Patawarin niyo ho ako. Hindi ko man kayang ibalik ang kanilang buhay, pero sinisiguro ko ho na maibabalik ang kabuhayan natin. Isipin niyo na lang, sila ay bayani ng ating baryo. Kumilos sila para sa ikatatahimik ng ating lugar. Ngayon, kung pwede ko lang sanang ipalit sa kanila ang buhay ko, gagawin ko, kaya lang hindi eh. Walang ganon. Patawarin niyo po ako. Ngayong nawala na sila, ipinapangako ko rin sa inyo na maibabalik ko sa ayos, sa katahimikan at kaginhawahan ang dating buhay ng mga tao rito. Nagpalakpakan ang mga taong nakarinig sa sinabi ni Kapitan Aston. Nang sila'y ilibing, kung sa military at pulis may tinatawag na 21 gun salute, sa mga nilibing naman, saludo ang ibinalik ng mga tao. Lumipas pa ang ilang mga buwan. Magsisimula na naman sila sa pagtatanim ng palay at gulay. At sa pagkakataong yon, muling nagpakita ang investor na si Boss Apollo. Magandang araw sa iyo, Kapitan Aston. Siguro naman kaibigan, natatandaan mo pa rin ako hanggang sa ngayon. At sino ba namang makakalimot sa isang taong minsan nang nag-propose dito sa baryo namin, at siyang naging dahilan kung bakit nagkandaletse-letse ang mga pananim, at ang hindi ko matanggap, yung mga tao kong hindi na nakabalik. Teka nga, sandali lang. Ano bang ibig mong sabihin, ha? Ano yung nagkanda? Oo, totoo yun. Aminin mo o hindi, Apollo, ikaw ang may pakana kung bakit pineste ang baryo namin. Ngayon sabihin mo sa akin, bakit ang lakas ng loob mong bumalik dito? Para saan? Ganun ba? Liliwanagin ko lang sa'yo, isa akong negosyante. Hindi masama ang ginagawa ko. Ako na may nangungumbinsi na ibenta niyo sa akin ang lupain ko, at pinapangako ko namang bibigyan ko rin ng magandang hanap buhay ang mga tao rito. O ngayon, dahil sa hindi ako pumayag, ginutom mo mga tao rito sa pamamagitan ng mga insekto, ng mga daga. Naubos ang lahat ng kabuhayan dito. Wala akong alam dyan. Ulitin ko sa iyo, isa akong malinis na negosyante. At kung sino mang may gawa niyan, malamang kalikasan. Kalikasan? Ang sabihin mo, bumayad ka ng taong may alam para salakayin kami ng mga ganyan dito. Tama ba ako? Boss, malaswa ang bunganga ng kapitan na ito. Baka gusto mong tumahimik ka dyan, luntok. Magsalita ka lang kapag gusto ko. Hoy, Kapitan Aston. Kaya ako bumalik dito para sabihin ko sa iyong nakausap ko na ang nasa itaas. At syempre pumayag na siya. Ngayon, wala ka nang magagawa pa. Hindi ako naniniwala sa iyo, Apollo. Kakausapin ko ang nasa itaas. Kukumpirmahin ko
kung totoo ba yung sinasabi mo. O sige, kumpirmahin mo pero tuloy ang pagpapatayo ko ng mga resort dito. At huwag mong tangkain na suhulan ng nasa itaas. Dahil mas malaki ang naisuhol ko doon. Suhol? Wala akong ganyan. Sige, umalis na kayo. Huwag niyong tangkain na magdala ng mga bulldozer dito. Sisiguruhin ko sa inyo. Dadanak ang dugo. Kinumpirma naman ni Kapitan Aston na hindi totoong kinausap ni Apollo yung mas mataas sa kanya sa bayan na yun. Ganun pa man, gusto nilang ipagpatuloy ang sinasabing gagawin sa baryo. Kaya't yung mga tao doon nagbarikada at merong dala na mga itak na handang lumaban nung araw na yun. Talagang matitigas ang ulo ninyo. Kung ganon, wala na akong iba pang pagpipilian. Umalis ka na rito, Apollo. Baka barangin pa kita. Pasusukahin kita ng iba't ibang klase ng insekto. At hindi lang yon, lahat ng butas meron ka. Lalabas ang mga uod kapag ginusto ko. Bourbon. Ikaw pala si Bourbon. Kilala kita. Huwag kang masyadong matapang. May katapat ka din. Lumayas ka na, Apollo. Kung siya, kaya kang pasukahin ng insekto. Pues ako, kaya kong ipasukay ang bituka mo. Lumayas ka na. Huwag kayong mag-alala. Aalis din ako. Tara na mga kasama. At babalik tayo sa mga susunod na araw. Inaasahan nila ang pagbabalik nito sa mga susunod na araw. Pero wala namang dumating. Pinuntahan ni Kapitan Aston si Manang Lynette at si Manong Bourbon. Kaya lang parehas nakasarado yung bahay. Ayon sa kapitbahay, isang araw na raw hindi umuwi ang mga yun na para bang merong importanteng pinuntahan. Hanggang sa isang gabi, napakalakas ng ulan. Sinasabayan pa ito ng gumuguhit na kidlat sa kalangitan nang biglang kumatok si Manong Bourbon sa bahay ni Kapitan Aston. Pagbukas niya nagulat siya dahil putol ang braso ng matandang Bourbon. Kapitan, tulungan mo ako! Dalhin mo ako sa ospital. Oh, Manong Bourbon, ano nangyari sa'yo? Sinagpang ako ng aswang doon habang naglalakad ako papauwi. Ha? Aswang? Oo, sumusunod siya rito. Sarado mo muna yung bahay mo. Mamaya dali mo ako sa ospital. Akala noon ni Kapitan Aston nagbibiro lang ang matanda. Hindi kaya't meron lang nangursunada. Pero nang eksaktong isasarado na ang pintuan at bintana, nakita niya yung dalawang lalaking maitim na naglalakad sa gitna ng kadiliman at ulan. Alam niyang tao ang mga ito kasi nga korteng tao. Pero mapupula ang mga mata at kapwa mga nakahubad. Sino kayo? Anong kailangan nyo? Kapitan, ayan na sila! Manong Bourbon, kaya po ba mag-orasyon? Hindi, hanggat hindi kompleto ang katawan ng isang mangbabarang, hindi rin mapapasunod ang mga alaga. Ganun ba? Sino kaya sinabi? Wag mo na silang kausapin. Pumasok na tayo sa loob. Bilang isang dating militar, syempre, meron itong bakal na naiwan sa kanyang bahay. Nilabas yun ni Kapitan Aston at binantaan ng mga lalaki. Isang hakbang pa! Subukan nyo! Sige! Bakit, Bourbon? Masakit ba? Ang lakas ng loob mong magbanta. Wala ka naman palang kayang gawin. Ngayon, nasaan ang mga insekto mo? Nasaan? Hoy, sino ka ba ha?
Bakit ang tapang mong sumusugod dito? Alam mo bang balawarte ko to? At kaya kitang gawin mo kung kaya mo. Siya nga pala, tahasan na rin ako magpapakilala sa'yo. Ako ang kanang kamay ni Boss Apollo. Sinasabi ko na nga ba? Ikaw yung maangas na palaging nasa tabi niya. Luntok. Tama. Ikaw si Luntok. Tama ka. Sasabihin ko na rin sa'yo ang pinararating sa'yo ni Boss Apollo. Oo, kami nga ang may likha ng maraming peste na nanggulo rito sa inyo. Ayaw nyo kasing ibente. Kung nakinig kayo sa boss ko, o di sana maginhawa kayo rito. Kaya lang, mas pinili mong isakripisyo ang hanap buhay at buhay ng mga tao rito. Hindi yun ang ibig kong sabihin sa pagtanggi ko sa boss mo. Oo, nasimulan nyo na ito. Meron na kayong tinapos na mga taga rito. Kaya't tatapusin ko rin hanggang sa dulo. 2 beses pinutukan ni Cap Aston ang mga aswang. Napakabilis nilang nagpulasan. Habang papalayo ang mga yon, nag-iiwan ng nakakalokong tawa. Wala na sila. Wala na sila, Cap. Dalhin mo ako sa ospital, pakiusap. Kinakailangan kong gumaling. O sige ho, ako ang bahala sa inyo. Sakay ang lumang jeep owner, dinala sa ospital si Manong Barbon. Pagdating doon, syempre ginamot naman ng matanda. At mga ilang araw ang nakalipas, nilabas na ito. Dahil sa kakulangan sa pangbayad, kulang na pondo ng pangpapa-ospital. Inuwi na lang si Manong Barbon. Manong Barbon, ayos ka na ba? Salamat, Kapitan, kasi hindi mo ako pinabayaan. Huwag kang mag-alala. Habang ako'y nagpapagaling, tutulong pa rin ako sa'yo, pero hindi ko na kaya pang pumunta sa harapan ng laban. Dalhin mo rito ang patutungkulan at gawin na natin. Alam mo, hindi ko sinasabi sa yung barangin mo yung Apollo na yun. Alam ko masama yun eh. At hindi ba meron niyang balik? Oo, meron. Pero kung ganong kasamang tao naman ang babarangin, bakit hindi? Utos mo na lang ang sinusunod ko, Kapitan Aston. Kung sakaling bumalik man ang gagawin ko, kahit ako na lang ang tamaan, maligtas lang kayong lahat. Manong Bourbon, salamat sa sakripisyo. Wala yung Kapitan. Matanda na rin naman ako eh. Sa palagay ko naman, bago man lang ako mawala makagawa man lang ako ng kabutihan. Sige ho, sasabihan ko kayo kung kailan kayo kikilos. Sige, sabihin mo lang, Kapitan. Ikaw ang susundin namin dahil ikaw ang ama ng baryo namin. Salamat sa paglilingkod. Ang sumunod na pinuntahan ni Cap Aston yung bahay ni Aling Linet. Katakatakang magpahanggang ngayon sarado pa rin ang bahay. Ayon sa kapitbahay, hindi pa raw ito umuwi nang huli niyang makitang umalis ang matanda. Pero nagdududa na si Cap Aston dahil may kakaibang amoy na nanggagaling sa loob ng bahay. Pinilit niyang makapasok sa pintuan dahil yung pintuan niya'y gawa lang naman sa tagni-tagning kawayan na may kaunting yero. At doon tumambad sa kanya ang wala ng buhay na matandang Linet. Naiyak noon si Cap Aston sa nangyari sa matanda kasi kalunos-lunos ang sinapit ng bangkay. Halos hindi na makilala ang itsura. Lasog-lasog din ang katawan. Bumabaha ang natuyong dugo sa loob ng bahay ng matandang Linet. Sinong gumawa nito? Hindi karapat-dapat. Hindi sila dapat buhayin.
Kahit na isang mangkukulam si Aling Linet, kilalang marami itong pinahamak na taon noong araw. Marami ding nalungkot kasi nga ang isang matandang mangkukulam ay meron din namang naitulong. Katunayan, yung mga taong tinapos noon ni Manang Linet ay sadyang masasama din. Yung bang mga tapong papatapon na ang buhay. Yun yung mga tipo ng mga taong pinaslang ni Aling Linet nung mga nakaraang taon at mga dekada. Katulad ng mga unang nilibing, sinaluduhan din siya ng mga tao. Ngayon, napag-isip-isip na ni Kapitan Aston na dapat nang utusan si Manong Borbon. Pinuntahan niya yung bahay nito. Tahasang sinabing gawin na ang nararapat. Ginawa naman ito ni Manong Borbon. Kaya lang, parang walang nangyari. Bakit ho? Paano parang walang nangyari? Hindi ko alam. Sa palagay ko, meron silang ginagamit para makontra yung pangbabarang ko. Paano nyo naman ho napatunayan na hindi tumalab ang ginawa nyo? Malalaman ko yon, Cap Aston. Ibubulong sa akin yon ng mga alaga ko. Kaya lang, wala. Hindi talaga tumalab. Yung bang sabi ng mga alaga mo? Oo. At ang sinabi nila sa akin, malalakas ang orasyon na ginagamit nilang pananggalang. Ano pa kayang gagawin natin? Wala na tayong ibang gagawin pa. Magantayin lang tayo ng susunod na mangyayari. Bumarikada at gumamit ng dahas. Yan na lang ang magagawa natin. Kung babalik sila, yun nga ang gagawin natin. Sinabihan ni Cap Aston ng nakararami lalo na ang mga kalalakihan na anumang oras darating ang mananakop ng lupa. Siyempre mga Pilipino tayo. Kahit kapwa Pilipino ang kalaban, hindi tayo pwedeng basta ipamimigay ang ating mga lupain. Gabi ng Merkules bandang 10:00, dumating na nga ang mga mananakop ng lupa. Pero iilan-ilan lang at naroroon din si Boss Apollo. Wala silang dalang anumang sasakyan na pwedeng pantibag ng bahay. Hanggang dyan na lang kayo. Hindi kayo pwedeng pumasok dito. Dadanak ang dugo rito. Kapitan Aston, bakit kailangan pa nating daanin sa ganyan? Kapitan, huwag kang magpapadala sa matamis na dila ng taong yan. Oo, Manong Borbon. Uy, buhay ka pa pala, Borbon. Tama nga ang sabi sa akin ni Luntok. Binigyan ka lang niya ng leksyon. Tinanggal ko lang naman ang isang braso. Masarap din. Malasa pala ang braso ng isang mangbabarang. Hoy, Luntok, makakabawi din ako sa'yo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Kapitan Aston, na yung pangbabarang na ginawa sa akin ng kasamahan mong putulang isang kamay ay hindi mo bra. Ngayon, anong ibig sabihin ng pagbabarkada nyo rito? Hindi nyo kami papapasukin kahit na meron akong i-offer sa iyong isang napakagandang deal. Kung ano man ang deal na yan, wala na akong pakialam. Umalis na kayo. Kagaya ng sinabi ko, dadanak ang dugo dito. Kung ganoon hindi mo pala ako pakikinggan, okay, walang problema. Tara, umalis tayo. Sa pagtalikod nila Boss Apollo, binaril ni Kapitan Aston si Luntok sa likod. Tinamaan naman yon ng 3 beses. At doon nagulat ang lahat dahil yung mga kasama ni Boss Apollo ay naging aswang sa harapan nila. Akmang susugod pero pinigil sila ni Boss Apollo at muling sumakay sa sasakyan. Nakita niyo yan mga kasama? Tanging ang Boss Apollo lang nila ang hindi nagpalit ng anyo. Ibig sabihin, siya lang ang hindi aswang doon. Pero lahat ng kasama niya, purong mga aswang. Meron ako naisip.
Gapangin natin yung Apollo na yan. Kaya kong gawin yun. Kung ganon, ako nang bahala sa iba. Hihingi ako ng tulong sa mga albularyong galit sa akin. Yung mga albularyong gusto akong pagbaguhin. Ito na ang tamang pagkakataon para itama ko ang lahat ng aking kamalian. Teka, anong ibig mo sabihin? Paanong mga albularyong? Basta, mag-antay tayo ng ilang araw na sisiguro ko darating siya. Ilang araw nga silang nag-antay. Ngayon, dumating na yung taong inaasahan ni Manong Borbon. Mahinahon, nakangiti at halata mong nagagalak sa muli nilang pagkikita. Tay, sino yan? Yung ba yung sinasabi ni Manong Borbon? Albularyo ba yan? Wala, sino yan? Manong Borbon, bakit nagdala ka rito ng... Naku, huwag kayong mag-alala. Albularyo yan at matanda na yan. Hindi basta albularyo yan, maniwala kayo sa akin. Ikinagagalak kitang makita ka, Nole. Alam kong hindi tayo magkasundo. Matagal mo na akong pinagbabago. Pero ito na ang tamang pagkakataon para sundin ko ang gusto mo. Pero ganun pa man, meron akong kahilingan sa'yo. Oh, na paano yung isang braso mo? Bakit naputol? Manong Borbon. Huwag sabihin, lipas ka na yata. Aswang ba may gawa niyan? Oo, Kanole. Aswang ang gumawa nito. Ngayon? Kaya mo ba ako pinatawag kasi hindi mo nakayanan yung aswang? Dahil hihingi ka sa akin ng tulong. Tama ba ako ron? Nakakahiyamang sabihin pero tama ka. Hindi lang naman ako ang magbebenepisyo nito. Marami kami, lahat kaming mga tao rito. Kanole, kapalit ng pagbabago ko habang buhay, pwede mo bang tulungan kami sa problema sa mananakop dito? Ganun ba? Sino bang puno rito, ikaw ba? Siya si Kapitan Aston. Magandang araw po sa iyo, Kap. Noli ho pala, ako ho yung albularyong ipinatawag nitong si Manong Borbon. Magandang araw din ho sa iyo. Salamat naman ho dahil kahit ho pala hindi kayo magkasundo, pumunta pa rin kayo. Meron lang ho akong isang katanungan. Totoo bang albularyo kayo? At totoo bang matanda na ho kayo? Totoo po yun. Si Manong Borbon ay matagal ko nang sinasabihan ng bago. Ayaw makinig eh. Ngayon nagulat nga ako. Nagpadala ng telegrama. So ano bang problema rito, Kap? Ang problema ho namin dito patungkol ho sa mga mananakop. Meron nang namatay dito. Si Manang Linet na isang mangkukulam. At ang iba pa. Ang gusto lang ho naming mangyari, dahil purong aswang ang kalaban namin dito, tulungan niyo naman ho kami. Pwede ho ba? Bakit naman hindi? Kung maraming tao ang magbebenepisyo nito. Pero isang tanong lang din. Saan mo nakuha yung nasa dibdib mo? Ito ho ba? Bigay ho sa akin nung kasamahan kong sundalo nung World War II. Ano? Nung ikalawang digmaan? Oo. Nung panahon na yan, kapapanganak ko pa lang. Pero may isip na ako. 5 tao lang ang nabigyan ko ng ganyan. Kanino mo yan nakuha? Inamin ni Kapitan Aston ang pangalan ng tao at kanyang kinumpirma na yung taong pinagbigyan pala niya noon ay namatay at ipinasa sa kanya. Ano? Si Gregorio? Bakit? Paano siya namatay? Sinakripisyo niya ang buhay para sa kanyang bayan. Bago siya mamatay,
Pinagkaloob niya sa akin to kasi alam niyang mas mahaba pa ang pagseserbisyo ko sa bayan. Ganun ba? Okay. Maliwanag na ngayon. Sa akin galing yung suit mo. Oo, kaya naman pala gusto ko rin pumunta rito. Kasi matatagpuan ko pala yung isang taong nagtatangan ng isang mahalagang gamit na ginawa ko noong araw. Bueno, tutulungan ko kayo sa problema nyo. Huwag kayong mag-alala. Salamat ho. Dahil sa merong hawak si Cap Aston na isang gamit na galing din kay Canole noong araw. Binasbasan niya si Cap Aston, pati na rin ng ibang mga nagbolontaryo na sumugod sa bahay ni Boss Apollo. Maging si Manong Borbon ay isang kamay hindi rin nagpapigil. Sasama ako! May magagawa pa ako para sa aking baryo! Sige ho, para ho sa inyo. Sumama ho kayo. Ang huling basbas na ginawa ay pumunta sila sa pare. Nung una nagtataka ito kung bakit, pero syempre, hindi rin naman lingid sa kaalaman ng pari sa kanilang simbahan ang nangyayari, kaya't binasbasan din sila. Nagulat man dahil aswang ang kanilang kakalabanin. Natuloy pa rin naman ang pagbabasbas sa araw na yon, tapos nag-iwan ng mga babala at sinamahan din ng panalangin. Mga kasama, hindi na natin paantayin na sila ang pumunta sa atin. Tayo ang pupunta sa kanila. Meron akong hawak na impormasyon kung saan sila matatagpuan. Hindi na tayo mag-aantay pa ng oras. Ngayon din, lalakad tayo. Yung mga may iwan dito, bantayan niyong maigi ang mga mahal niyo sa buhay. Magdoble ingat kayo. Baka magkasalisi kami. Walang tutulong sa inyo. Lumakad sila nung gabing yon, sakay ng isang lumang jeep owner na pag-aari din ng isang dating nanungkulan sa baryong yun. Matagal bago sila nakarating. Nagtataka sila kung bakit wala si Canole sa jeep. Ang sabi naman ni Manong Borbon, wag alalahanin ng taong yon kahit hindi siya sumakay sa jeep. Makakarating ito, baka nga mas nauna pa raw yon sa kanila. Dito, sabi sa akin ng aking bantay. Diyan natin makikita ang bahay. Pero teka lang ho, hindi ho ito ang address, gubat yan eh. Pero yon ang sabi ng bantay ko, nariyan daw sila ngayon, na para bang meron din silang pinaghahandaan. Ganun ba? Mga kasama, tara bumaba na tayo. Pero teka, nasa na yung albularyo? Nandito ako. Kanina ko pa kayo naantay. Ayun na pala siya. Tara, lumakad na tayo. Sabay-sabay silang lumakad. Tinunto ng sinasabing bahagi kung saan sila matatagpuan. Dahan-dahan silang lumalakad. Hanggang sa kanilang nakita yung mga parang bagong tanim na mga puno ng saging. Maliliit pa lang, halos hanggang tuhod. Doon nakatayo at nakapaikot sila Boss Apollo at ang mga kasama nito. Mangilan-ngilan lang sila. Napansin noon ni Manong Borbon na merong naiiba sa mga ito. Nasa palagay niya, yon yung taong inuutusan ni Boss Apollo para pestehin ang mga pananim. Akin na yon. Ibubuhos ko sa kanyang lahat ng galit ko, Kap. Sige ho, Manong Borbon. Gawin mo ang nararapat. Oo, masusunod. Sa pagkakataon na yon, nakita na pala sila ng grupo nila Apollo. Nakangiti pang mga ito na para bang alam nilang darating ang puwersa nila. Uy! Kayo pala! Hali kayo at sabay-sabay na tayong kumain ng hapunan. Apollo, hindi mo ko maluloko.
Hindi kami nagpunta rito para makikain. Nandito kami para wakasan ng lahat ng ito. Hindi na ako makapapayag pang meron sa aking mga kababaryo ang mawawala. Hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Ano bang sinasabi mo, Cap Aston? Hindi pa nga tayo naglalaban eh. Pero, ganun pa man. Palagay ko nanalo na ako. Diyan ka nagkakamali. Senyas ni Canole ang naging hudyat sa pagsugod ni Cap Aston. At ang pupuntirihin niya walang iba kung hindi si Apollo. Habang yung iba naman, pupuntiriyahin ng ibang mga kalaban. Si Canole walang ginawa ng oras na yun kung hindi nakatayo lang at syempre nananabako. Si Manong Bourbon pinilit nitong sugurin yung nakita niyang pinakakakaiba sa kanila. Agad tumilapon si Manong Bourbon kasi nang tumayo yung kalaban niya nahagip siya ng pakpak nito. Hindi siya basta-basta. Hindi siya gabunan. Malakas siya. O kaya mo pa? Kaya ka pa. Lumapit kay Manong Bourbon ang nakatunggalin niya. Akmang tutuhugin nito ang katawan ni Manong Bourbon. Nang salagin yon ni Canole. Sobra ka na. Ikaw pala. Parang natatandaan kita, oo. Hindi ka lang aswang. Marami kang alam. Sa itim na salamangka. Kaya naman pala kaya mong utusan ng mga insekto at iba pa para guluhin ang kung sino man. Mabuti naman at alam mo, muli tayong nagkita no Lesto. Huwag ka mag-alala. Sa huling pagkikita natin, katapusan mo na. Alam ni Canole ang sukat ng lakas ng aswang na yon. Kaya nga't sa muling paglalapit nila ginamitan niya ito ng isang himala. Sabihin na nating may halong pandaraya pero yon ang makapagpapatapos sa kalaban niya ng oras na yon. Nawala si Canole sa harap niya, napunta sa likod at agad na tinuhog ang likod papunta sa puso. Dahilan ng kanyang kamatayan. Wala naman pala ito eh. Mahina ito. Manong Bourbon, gamitin mo ang mga insekto mo. Ipasalakay mo mga kalaban ng mga kasama natin. Ngayon dan! Nagbubuno si Cap Aston at si Apollo nung oras na yun. Sabi noon ni Cap Aston ilabas niya ang tunay niyang itsura pero hindi naman nangyari yun. Ano bang sinasabi mo dyan? Hindi ako aswang. Sila lang. Wala akong ipapakita sa'yo. Kung ano ako, yun lang din ako. Hanga ako sa'yo. Nagawa mong makipagkuntsaba sa mga aswang para sa pansarili mong interes at bakit hindi? Gagawin ko yung pag gusto ko. Walang makakapigil sa akin. Sila ang mga tunay at tapat na mga tauhan at hindi ang mga purong tao na traidor. Ganun ba? Kaya pala napakasama mo rin. Dahil sa masama si Apollo at marami na siyang inargabyadong mga tao, partikular sa baryo na pinamumunuan ni Kapitan Aston. Hindi na pinatagal pa ni Cap Aston ang buhay ni Apollo. Sabi nga niya kahit siya makulong, paninindigan niya ang mangyayari. Mabilis niyang nabalian ng leeg si Apollo. Tapos hindi pa ito nakontento. Sa galit niya, pinutol niya yung dila nito. Tapos na. Tapos na ang laban. Tapos na. Ipinakain ko sa mga insekto ko ang iba. Nakita nilang yung mga aswang na nakalaban ng ibang mga kababaryo, nilalantakan ng mga naglalakihang insekto na ayon kay Manong Bourbon ginamit na niya ang pinakahuli niyang alas. Mga insektong maliliit lang yun na lumaki ng lumaki na parabang kasing laki ng kamao ng tao. Kapag gano'n ang klase ng insekto, tsak, kaya nitong laslasin ang laman ng kahit na sino, mapaswang man o kaya naman tao. Nagtagumpay sila sa laban na yon. Nakauwi sila sa kanila ng nakangiti at binalita sa maraming tao ang tagumpay sa pinuntahang laban.
Nagpasalamat din naman sila kay Kanole kasi hindi lalakas ang loob nila sa pagsugod kung wala ito. Wala man itong masyadong nagawa pero para sa kanila, isa siya sa naging dahilan ng tagumpay sa laban na kanilang pinuntahan. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako ang inyong Midnight CJ. Yung isa po nating channel na Healer Horror Stories ay pending po muna. Mag-upload po tayo ron sa mga susunod na linggo ho siguro. At sa mga gusto pong makipag-ugnayan, Viber and WhatsApp lang po kami po pwede. Okay, siya nga pala. Meron akong katanungan at sana'y sumagot po kayo sa ating comment section. Yun po bang mga old videos natin nung hindi pa ako nagpapakita? Tapos ngayon nagpapakita na ako. Parehas din ba sa boses natin nung nakaraan? Comment nga po kayo. Pag sinabi niyong parehas, ibig sabihin po, akin po talaga yon. Ako talaga yung nagsasalita at syempre, wala tayong kakulab. Solo, kumbaga. So paano? Hanggang dito na lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali sa iba and syempre, enjoy listening.